Hello, my dear! Welcome back to me. Welcome back to our YouTube channel, mga my dear. This is going to be your first 15 days of October 2023. Mag-uumpisa ang reading na to or magre-resonate ang reading na to from October 11 hanggang October 16, 2023. And this is a general reading. If just in case naman mga my dear Aries, may mga bagay na nangyari sa iyo from October 1 kasi first 15 days of October nga ito, there's a tendency na nandito yung dahilan kung bakit nangyayari sa iyo yon. Mga bagay na hindi mo maintindihan. So, there's a tendency na nandito, my dear, yung sagot dun sa mga fill in the blank na nangyari sa iyo from October 1. Okay? So, my dear, let's proceed with your reading oracle card, angel message, angel gabay para sa iyo. Okay? My dear Aries, first card natin over here is confinement. Okay, para kang nakakulong over here. Posibleng may kinalaman sa sitwasyon, obligasyon. Okay, yan ang nakikita ko dito. Ito yung energy ng pagiging stuck din sa isang lugar. So, there's a tendency, my dear, maramdaman mo that you are stuck sa isang lugar. Hindi ka makaalis, nakakulong ka doon sa bagay na yon. Energy ng confinement, para kang committed, connected na doon sa bagay na yun. Hindi mo na siya matakasan. This is more on feelings, okay? Nararamdaman ko rin dito, my dear, yung pagkairita related doon sa sitwasyon, doon sa kinabibilangan mo, my dear, okay? Next card natin over here is stubbornness, okay? So, stubbornness is hindi pakikinig, okay? So, there's a tendency, my dear, kaya ka nandiyan sa lugar na yan kasi matigas ang ulo mo. Posibleng sinabihan ka na ng mga magulang mo, sinabihan ka na ng mga tao sa paligid mo na wag mo ipagpatuloy yung isang bagay pero sinunod mo ang puso mo kaya nandiyan ka sa lugar na yan. Matigas ang ulo mo. Or, posible naman na vice versa, energy to ng ibang tao na sobrang tigas ang ulo, okay? Kaya nandiyan ka sa sitwasyon mo. Okay, so yung sitwasyon mo ay may kinalaman sa pagiging matigas ang ulo. Stubbornness na energy. Posibleng ikaw or ibang tao. Okay, na connected sa'yo. Okay, my dear, next card natin over here, kasama ng ating stubbornness, is yung energy ng sweetheart. Okay, so posibleng energy ng relationship. Okay? So, of course, kung meron tayong confinement, ibig sabihin, posibleng kasal ka or you're in a relationship. Okay? Kaya nga sinabi ko kanina, itong energy ng stubbornness is posibleng ikaw or yung kabila. Okay? So, posibleng meron hindi nagkakasundo dito or hindi nagkakaunawaan related sa usapin ng relationship. Matigas ang ulo. Okay? Ayaw makinig or posibleng ikaw nga to, my dear, kasi reading mo to, matigas ang ulo mo, ayaw mong makinig. Okay? So, dagdagan natin, my dear, yung iyong cards. Okay, ito na yung mga eksena natin, my dear, mga eksena. Kaya hindi makausad-usad sa isang sitwasyon o kaya parang pakiramdam mo nakakulong ka na dyan sa lugar na yan kasi dahil sa posibleng lack of communication, walang tulungan. Okay, nakikita ko dito, pinapairal lamang ang tigas ng ulo. Okay, so let's go tayo, my dear. Okay, let's proceed. Na-pre-shuffle ko naman na to kanina. Let's proceed, my dear. Okay, ano to? This is the energy of Knight of Pentacles. Pag lumalabas ang Knight, may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Most of the time, this is more on hunting na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, ito yung paggalaw, pagkilos na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? So, posible na nagkakaroon related sa usapin ng pinansyal to the point na nauna yung ating confinement, okay, na may kinalaman sa pagkakakulong. Posible, my dear, na mayroong mga utang, mga problema sa usapin ng pinansyal na nandiyan. Okay? Posible, my dear, na pinapayuhan mo siya. O, iwasan mo ng mangutang, then ayaw makinig. Kaya damay ka kasi nga asawa mo siya. Or posible naman din, my dear, na ikaw, marami kang utang, marami kang atraso, marami kang marami kang mga pagkakautang or mga, alam mo yun, mga bagay, pagkakagastusan, mga ganyan. Okay? But this is more unrelated sa usapin ng financial and dapat may cooperation na nangyayari dito, may tulungan na nangyayari dito, pero pakiramdam ko parang walang ganun na nangyayari kasi meron nga tayong energy of stubbornness. So, ibig sabihin, ayaw makinig, ayaw mapadikta, ayaw magpadikta, ayaw makinig. Okay? So, let's go tayo, my dear. Next card natin, my dear Aries. Okay, my dear Aries, next card natin over here is the Three of Cups, okay? Energy ng Three of Cups. Normally, ang Three of Cups kasi is more on parang nalulunod ka related sa usapin ng emotion, okay? This is more on emotional controlment. Yun ang nakukuha ko dito sa Three of Cups, okay? So, ibig sabihin, posible na
parang mayroon ditong tinatakasan na problema, ayaw harapin. Posible my dear talagang ikaw to, or energy ng earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, or energy ng water sign, okay? Cancer, Scorpio, and Pisces, okay? Parang may tinatakasan over here na related sa usapin ng obligasyon or responsibilidad. Kasi kung makikita mo dito, my dear, meron din silang hawak dyan na parang yung test pag nabuntis ka, yung resulta na parang confirmation na buntis ka. So, posible din my dear yung iba sa inyo my dear ay sinabihan na kayo na magulang nyo na mag-ingat, ganyan-ganyan, na mag-aral muna or something, and then sinunod mo or pinili mo yung tao na yan. Yan na nakikita ko dito. And then, ngayon parang related sa usapin ng obligasyon. Meron ka ng obligasyon and then you are committed dyan. Sa posibleng nakabuo ka na ng pamilya or malaman mo my dear na from October 11 to 16 is you are buntis, you are pregnant, and then eto na siya. Kasi hindi ka nakinig, ganon. And then parang napasubo ka. Posible na ganon. But so far, this is more on emotional. Parang nalulunod ka sa usapin ng emotional. In a bad way. Okay, next card natin dito over here. Next card natin mga my dear is, okay, we have here the energy of the Lovers card. Sabi pa nga nila, too much love will kill you. Minsan pag tayo ay nagmamahal talaga my dear, talagang umiiral yung puso natin at nakakalimutan na natin my dear na meron tayong utak. Okay? Kung makikita mo rin dito sa the Lovers card natin my dear, parang meron nakasilip dun sa may mirror, sa may salamin, which is more on parang alam mo yon, parang posible meron sa inyo mga involved sa third party issue, mga ganon posible my dear. Ayan, kasi 3 of cups to eh. So, posible meron mga involved sa inyo related sa usapin ng third party issue. So, if I were you my dear, if you're actually involved sa third party issue, iwasan mo na mabuntis ka kasi posibleng maging komplikado yung sitwasyon. Okay? So, yun ang nakikita ko dito. Pero, connected talaga to sa usapin ng relationship. Okay, let's go tayo para mabigyan ng linaw ang ating reading, my dear, at lumawak pang mensahe. Okay, let's go tayo. Last card na tayo, mga my dear. Last card. Okay, we have here the 6 of Wands. Okay, sa paglabas ng 6 of Wands, connected sa success. Okay, success. Okay, pakiramdam ko my dear, meron ditong pinaglalaban. Sabi ko nga medyo matigas ang ulo mo dito. So, posibleng connected sa usapin ng relationship, my dear. Pinaglalaban mo talaga yung relasyon nyo, kahit nakakaranas na kayo, my dear, ng problema or something. Pero parang lalo kang nababaon, yun na nakikita ko dito. Kasi meron hindi, connection, parang hindi kayo nagtutulungan, yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay? Wait lang. Oh, yun na nakukuha ko dito. Kasi sa paglabas ng 6 of Wands, parang pinaglalaban mo talaga siya. Pakiramdam ko parang ang dami talagang tumututol sa'yo over here, yung mga tao na nasa gilid. Parang marami nagsasabi sa'yo na, wag mo nang ituloy yan, ganyan. Pero, ayan. So, kung meron mga relationship, my dear Aries, na nag-umpisa na, lalo na kung maraming tumututol ang magulang mo, or something like that, there's a tendency, my dear, na ngayon mo marirealize, my dear October. Remember that this is a Libra season din. So, there's a tendency, my dear, kung medyo matigas talaga ang ulo mo, talagang palaban ka talaga sa mga desisyon na gagawin mo, depende yan sa kung ano pinaglalaban mo, but sa scenario na to, medyo parang kakaiba, okay? This is the time na mararamdaman mo na parang totoo yung sinasabi ng mga tao around you na sana hindi mo tinuloy yan, na sana nag-proceed ka sa ganito, sa ganyan. So, posibleng makaramdam ka rin ng mga pagsisisi, parang yung energy dito ng confinement, ayan, no, parang nagsisisi siya, di ba? So, there's a tendency, my dear, na makaranas ka na o makaramdam ka ng pagsisisi. Or, discovery. Parang malaman mo, my dear, na, ay, meron pala siyang asawa, meron pala siyang kalaguyo, meron pala siyang, meron mga ganon, na nagkamali ka sa desisyon na ginawa mo. Yun ang nakikita ko dito. Okay, wait lang. Kanina ko pa gusto inumin to. Okay. Additional message tayo, mga my dear Aries. The King of Wands. May dear, binigyan ka naman ng freedom na gawin lahat ng gusto mo. Pero sabi pa nga nila, hindi naman lahat ng bagay na gusto natin is meron positive effect sa atin. Yung iba may negative effect kasi. So, binigay naman sa'yo, my dear, lahat ng freedom. Yun nga lang, you just need to face the consequence. Remember ulit, we are in the Libra season. So, pag lumalabas ang Libra season, this is a karmic cycle. So, madalas, my dear, nakakaramdam tayo ng mga karmic cycle sa Libra season. Nandito natin nararamdaman yung mga pagsisisi, yung mga realization and everything. Okay? So, wag magtaka because we are in the Libra
season. Next card natin over here, binigay sa'yo, my dear, lahat ng freedom, ikaw ang nasunod. Ngayon, my dear, kailangan mo panindigan yung bagay na yan. Partner ng ating Three of Cups. Partner ng ating Three of Cups is the Five of Wands, my dear. Marami talagang tumututol sa'yo, my dear, just sa decision na gagawin mo. Parang sinasabi nila, wag mong ituloy yan. Pero tinuloy mo na, my dear, eh. This is more on a past energy na nakukuha ko dito. Tinuloy mo na siya, my dear. Masyado kang natuwa, masyado kang naniwala, my dear, na kung ano yung decision na gagawin mo, my dear, is yan talaga yung magdadala sa'yo, my dear, sa happiness. Hindi mo talaga nakita, my dear, yung totoong agenda ng tao, yung totoong intention sa'yo ng tao, hindi mo siya nakita. And nandiyan ka na, my dear, sa lugar na yan. Marami sa inyo, my dear, magiging super busy related sa usapin ng pinansyal, okay? Yun nga lang, wala talaga ditong collaboration, my dear, wala talagang tulungan. Posible, my dear, na kung meron kang asawa, sakit sa ulo mo pa yung asawa mo na yan. Talagang ang daming problema na ibinibigay sa'yo. And ngayon mo marirealize na tama yung sinabi sa akin ni nanay, tama yung sinabi sa akin ni tatay, parang ganun, tama yung sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, na dapat hindi ito yung pinili ko, na dapat hindi ako nagpadalos-dalos, sana hindi ako pumasok sa ganitong sitwasyon, okay? Kasi binibigyan ka naman ng choice, yun nga lang, binigyan ka rin ng freedom para gawin yung gusto mo, okay? Last two cards tayo, my dear. We have here the Justice card. Libra energy, my dear. So, this is just more on realization, my dear, no? So, kung meron ka mga bagay na nararamdaman pagtungtong pa lang ng October 1, bakit ganito, bakit ganyan, bakit pakaramdam ko nagsisisi ako na pinakasalan kita, na naging tayo, bakit nagsisisi ako na ginawa ko itong mga bagay na to, is because, my dear, decision mo yan, binigyan ka ng free will, okay? Binigyan ka ng free will, ginusto mo yan, okay? I think, my dear, meron din mga revelation dito kasi partner siya ng The Lovers card natin. So, there's a tendency, my dear, na meron ka rin matuklasan tungkol sa pakikiapid. Posible din, my dear, na itong energy ng sweetheart is malaman mo rin, my dear, na meron siyang nabuntis or meron pa palang iba. Para mga ganun. This is more on revelation. Remember, Libra season tayo. Libra season is more on revelation na mga bagay-bagay. Okay? So, wag magtaka. Wag magtaka. Okay, let's go tayo mga my dear Libra. Last card my dear Libra. My dear Aries. Sorry. Okay. Temperance, balance your emotion, my dear. Matatapos din ito. So, wag kang magpadala. Huwag kang magpadala sa nararamdaman mo as of this moment. Kung ano may mga bagay na yan, my dear, sasabihin ko lang, my dear, ginusto mo yan, pinasok mo yan, so panindigan mo, my dear. And always remember, kailangan natin maranasan yung mga bagay-bagay para matuto tayo. Diba? Hindi mo na malalaman, my dear, na mainit ang kandila kung hindi mo ilalagay yung kamay mo doon. Diba? At pag napasok ka na, saka mo marirealize na, ay, ayoko na hawakan yan. Okay? Doon lamang tayo natututo, diba? Kagaya ng bata tayo, tatakbo tayo, nadapa tayo. Diba? Bangon lang din ulit, my dear. So, kung ano yung mga bagay na malalaman mo, my dear, kung ano yung mga realization at pagsisisi na maramdaman mo, my dear, acceptance lang yan, my dear. Tanggapin mo, my dear, na nakagawa ka ng pagkakamali because you are a human. Tao ka lang, okay? And lagi tayong pwedeng mag-reboot, pwede tayong mag-restart. Okay, bottom deck of the card is the Knight of Cups. This is more on offering love. Sabi pa nga nila, too much love will kill you, diba? Minsan, kinakailangan talaga, my dear, pairalin natin yung ating isipan bago ang ating puso. This is more on relationship, my dear. Nandiyan ka na, so panindigan mo na yan, my dear. And it takes one to tango. Ibig sabihin, kinakailangan talaga ninyo ng cooperation, collaboration, pag-uusap at kung ano-ano pa para masolusyonan itong problema na to. Kasi posibleng makaramdam ka rin, my dear, na matinding pagod sa paghahagilap ng solusyon sa mga problema kasi isa ka lang na kumikilos or gumagawa ng paraan or pakiramdam mo, ikaw lang talaga yung gumagawa ng solusyon or paraan dun sa problema na meron kayo as of this moment. Okay, so my dear Aries, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of October 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe, pakiclick po notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!